Ilang araw pa lang mula nang sampahan ng unang impeachment complaint si Vice President Sara Duterte, heto at nasundan pa yan. Ang reklamo nakatuon sa umano'y pag-abuso ng bise sa kanyang kapangyarihan bilang ikalawang Pangulo. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon. Pops J, 75 mga representatives mula sa iba't ibang organisasyon at concerned citizens ang pumunta dito sa Batasang Pambansa na pumirma sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ng bagong alyansang Makabayan Bloc ang paghahain ng ikalawang impeachment complaint. Kasama rin ang mga miyembro na binubuo ng kabataan matatanda mula sa iba't ibang civic groups at organizations. Nag-iisa lang ang ground for impeachment na inihain ng grupo. Yan ang betrayal of public trust. Mayroon naman silang tatlong articles of impeachment. Ang gross abuse of discretionary powers over the 612.5 million confidential funds, gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process, at the reliction of official duty with her refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries on aid in aid of legislation. Mapapansin hindi na isinama sa reklamo ng grupo ang kamakailan lang na assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban sa First Family at kay House Speaker Romualdez. Anila, ang pag-abuso sa kapangyarihan bilang ikalawang Pangulo ang kanilang idinidiin dahil malinaw naman na raw ang paglabag dito ni VP Sara. Bago ang filing ng ikalawang impeachment complaint, ibinahagi ng grupo ang kanilang sentimiento ukol dito. Magagamit pa raw sana ang confidential funds para sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon, pagpapagawa ng mga paaralan o classroom, o kaya ay pagpapataas ng sahod ng mga guro. Ang kailangan din daw ng bansa ay tapat na pamamahala. Matatanda ang unang nag-file nitong Lunes ng impeachment complaint ang 16 na individual mula sa mga advocacy at civil society groups na inendorso naman ng Akbayan Party List. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crimes ang grounds for impeachment ni Duterte dito. Kailangan ng 1/3 votes ng mga mambabatas ang complaint bago ito mai-transmit sa Senado bilang impeachment court. Pops J, mukha mang kapos sa panahon, lalong-lalo na dahil paparating na ang holiday break ng Kamara. Tiwala naman ng ibang mga House leaders na may sapat pang panahon upang masilip at masulong ang impeachment. Pops J. Merymon, may maigsing paliwanag yung Makabayan na block kung bakit hindi ito sinama. Pero yung issue ng assassination threat ng bise laban sa Pangulo at mga kamag-anak nito, wala ba silang nakikitang merito na para maipasama dito sa impeachment complaint nila? Pops J, isa man yung ground for impeachment na inihain ng Makabayan Bloc, pero kasi all-encompassing na ito. So lahat ng may kinalaman sa hindi magandang display ng performance of duties and responsibilities, lalong-lalo na pagdating sa transparency and accountability ni Vice President Sara Duterte, nakapaloob na ito dito sa ground for impeachment at yung articles na nakapailalim dito, Pops J. Merymon, ano ang next step? Ano na ang mangyayari ngayon na ipinasa na nila ito sa Kamara? Pops J, magkakaroon ngayon ng pagpoproseso na rito kung saan sa loob naman ng 10 araw pagkatapos ng receipt na ito ay itatransmit ang mga complaints sa Office of the Speaker kasama ng unang i-file na impeachment complaint. Matapos ay dadaan ito sa House Committee on Rules at i-refer naman sa plenary session para sa formal na submission sa Justice Committee. Posibleng abutin ang proseso na ito ng 130 days. Pero dapat daw ay may initial action na dito ang Kamara sa complaint, lalong-lalo na pagkatapos ng receipt ito ngayong araw. Yun nga lang ay mayroon na lamang siyam na session days na natitira hanggang December 18 kung saan ay holiday break naman na ng Kongreso. Ngunit ayon naman kay Representative Manuel, mayroon pa rin naman daw sapat na panahon ng Kongreso kahit pa na magbabalik ang mga sesyon sa January 13. Pops J. Merymon, higit 70 yung dumating dyan. Lahat ba sila ay pipirma sa reklamo at bakit ganito sila karami? Yes, Pops J. Yung mga kabataan hanggang matatanda na nandito at bumuo doon sa over 70 na representatives kasabay kasama ang Makabayan Bloc, lahat sila ay pumirma. At chinek din kanina nung ina-affidavit na itong pinaka-impeachment complaint, sabay-sabay din silang nang take ng kanilang oath at pare-pareho silang sasabak sa laban daw na ito, Pops J. Ito malamang pinag-aralan ito ng Makabayan Bloc, no? Pero marami ang nagtataka bakit isang ground for impeachment lang ang laman ng kanilang reklamo. Ibig sabihin ba nito, mas malakas kung ganito ang forma?
Paps J, ang tinitignan kasi dito ay mas mapapabilis na pagpoproseso sa impeachment complaint. Kinumpara ito doon sa kaso ni Corona dati kung saan inabot ng 4 na buwan yung pagpoprocess sa impeachment complaint na ito kasi over 8 grounds for impeachment tapos mga underlying articles pa nito kaya napahaba yung proseso. Pero dito, isang ground for impeachment lang, 3 articles of impeachment. Kaya inaasahan nila na mas mapapabilis daw yung pagproseso, pag-intindi at pagkita sa issue na dapat talakayin sa impeachment complaint na ito. Paps J. Meron kapansin-pansin din na dumidistansya ang palasyo sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. May comment ba dito ang ilang mambabatas? Yes, Paps J, inilaan na nga ang mga bagay na may kinalaman dito sa House of Representatives. Pero ang nasabi naman ni Senate President Cheese Escudero na nanatiling kasangga ang Senado sa paglaban sa korupsyon. Pero hinimok din ni Escudero na manatiling impartial at mag-refrain sa pagbitaw ng public statements tungkol sa impeachment complaints laban kay VP Sara para raw maiwasan yung perception ng bias o yung prejudgment tungkol sa kaso na ito. Merimon, itong ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano na ba ang balita dun sa nauna? Paps, yung consolidation na lang ang hinihintay natin sa ngayon at inaasahan pa na baka sa mga susunod na araw hindi pa natin alam kung mayroon na bang isa pang impeachment complaint na inaasahan. Pero dahil dito, nung Monday na process na formal ng i-final yung unang impeachment complaint ng Akbayan Party List, ngayong araw meron tayong pangalawang impeachment complaint. So we are expecting na ipoproseso na nila ito, i-consolidate na ito at iikot na at sana nga raw, sabi nila, umabot agad ito sa Senado para sa impeachment hearings. So yung 10-day period, may naasahan tayong pag-usad nitong mga impeachment complaints na inihain dito laban kay Vice President Duterte. Ano? Okay, si VP Sara, may sagot na ba sa kanyang kampo sa panibagong impeachment complaint? May reaction na ba tayo? So far, Pops J, wala pa tayong nakukuha o nakikitang statements o pahayag mula sa kampo ni VP Sara Duterte. Pero tulad ng lagi niya sinasabi ng mga lumipas na araw at nung na-ambush interview natin siya, kung sakaling magkakaroon daw ng mga complaints o kaso, impeachment man yan o iba na laban sa kanya, ay handa raw siya na harapin at sagutin ang mga ito, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.